Ito yung receiver ng Ninja Pro galing Indonesia. So i-restore natin. Ayan, natanggal ko na yung dati niyang anodizing, kulay gray, dark gray. So yung plano nito ikulayan natin ng bago na violet. So nilagay natin dyan sa vapor blaster natin. Yan, may tubig at saka may kasamang media para mabalance natin lahat ng surface ng receiver na yan. So mas maganda dyan kasi para na rin mahugasan yung mga excess na oil, kasi yung mahirap sa pag-restore or sa pag-ulit ng anodizing is contaminated na siya ng lubricant na oil nung ginagamit pa yung unit, yung receiver na yan. So ayan na nga, after natin ma-vapor blast, ayan, makintab na siya. Saka balance na yung itsura. Ayan, so nakikita nyo yung marking na Ninja Pro, yung pagmark nila parang na-engrave, so hindi natin matatanggal yan unless hindi natin i-reface. Pero hinayaan lang namin, vapor blast lang para mas lalong makintab. Ayan, so hindi yan naka-polish. So yung nangyari niyan, pag natapos ma-anodize, hindi siya sobrang glossy. Ayan, so hinugasan. Ito yung proseso ng pag-anodize, kasi ang daming hugas na kailangan para matanggal yung oil. Mahirap kasi pag may oil, hindi mabalance yung proseso ng anodizing, at saka makontaminate pa yung mga solution natin. So ayan, nilagay muna namin sa milling kasi meron akong minodify sa valve niya para na rin mapalitan natin ng or madagdagan natin ng parts para mas mabilis siyang ayusin sa darating na mga in case na repair tayo. So ayan nga, yung valve kasi niya dumidikit mismo sa body ng receiver. So nagbutas ako diyan ng end mill, at saka maglalagay ako ng stainless na valve seat. Ayan lang, maglagay pa tayo ng isang o-ring para hindi mag-leak sa valve seat yung plenum natin. So after nyan, iproseso natin para ma-anodize na. Medyo malinis na rin yung problema dyan sa pag-machine. Medyo may oil ulit, so kailangan hugas ulit tayo. Ayan, nagbutas ako dyan para madagdagan din natin yung size ng plenum niya, kasi yung plenum nito galing regulator is sobrang liit. Yung mga Ninja Pro nung unang version nila. Pero ngayon yung mga gawang Indonesia ng mga side lever, ang lalaki na at saka mahaba. Pero ito lang, ito'y receiver ng isa naming customer. Shout out kay Sir J. Sa kanya ito, so pinarestore sa atin. So sa mga kaibigan natin dyan na merong mga PCP na wala pang finish or bare aluminum lang na nakapolish, in case na gusto nyong magpa-finish sa amin ng anodizing, pili lang kayo ng kulay kung ano yung gusto nyo, kasama na rin yung marking kasi may laser na tayo. Pwede nating ma-restore yung mga ninyo or mapaganda pa yung mga unit ninyo. So ayan na nga, natapos na. So after nyan, hugas ulit tayo. After natin hugasan, mayroon tayong chemicals yan na binababad natin ng ilang minuto. Ayan, sobrang kintab na. Yung pagkakintab niya, hindi siya kintab na napolish. Naka-blasting pa rin siya, pero yung finish niya parang original din ng Ninja Pro. So ayan, hinugasan ulit. At dito sa part na to, hindi na to dapat mahawakan kasi baka may oil yung kamay or may mga sabon. Ayan, binabanlawan talaga. At saka i-process natin sa anodizing bath natin. Ayan.
So lahat dyan is aluminum. Yung cathode naman natin is mga scrap na pellet lang yan, mga na collect ng kaibigan nating si Stephen, binigay sa akin, tinunaw natin. Saka meron tayong cathode na LED. Yung LED naman kasi pwedeng magamit pa paulit-ulit, reusable yan. Pwede namang gumawa ng cathode na aluminum, pero mas maganda yung LED kasi kahit makailang ulit mong gamitin, walang problema sa kanya. So eto na nga, meron kaming timer dito na 8 channel kasi bawat heater namin meron kaming timer para sakto talaga yung yung pagka anodize ng parts natin. So, dito naman sa part na to, piniprepare ko na yung dye kasi yung kulay na gusto ng customer natin is violet. So yung dye, kailangan din ma-warm natin yung dye. May temperature na nakalagay kung anong dye yung kailangan natin gamitin. So yun yung ginamit natin. So patapos na yung anodizing natin. Ayan, tingnan nyo, malinis siya at saka makintab pa rin. So ito na nga, parang gusto ko nang tanggalin dyan para mabanlawan ulit. At the same time, nagpapainit tayo ng dye natin. Yung dye natin, control yan ng tamang temperature. Bawal kasi na na masobran sa temperature kasi magkukos yan ng premature sealing sa parts natin. So ayan, hinihintay kong maabot niya yung tamang temperature para pwede na nating ilagay dyan yung receiver na na-anodize natin ng ilang minuto. So dito nga nakatutok tayo dito sa sa temperature niya. Ayan, patapos na talaga yung yung pag-anodize. Abangan nyo mamaya yung magiging resulta. Ayan, so dito while nag-anodize tayo, gumagamit ako ng mask, filtered talaga para hindi kumalanghap yung fumes na galing dito sa anodizing bath natin kasi delikado yan. Yung fumes na yan is sa pagkakalam ko is hydrogen na yung umuusbong dyan, kaya masakit sa lalamunan pag wala kang mask. So ayan, na-off ko na yung power supply natin. After nyan, magbabanlaw ulit tayo. Babanlawan natin. Medyo ayaw pa matanggal sa mounting yung receiver natin. Ayan, tinatanggal ko na. Ayan na yung naging itsura niya. Tingnan nyo naman, parang walang nangyari. Pero meron ng layer yan ng anodizing. So ayan, binabanlawan ulit para matanggal yung yung mga sobrang sulfuric acid. Kasi pag hindi mo tinanggal yung sulfuric acid na yan, magkakos yan ng makontaminate yung ating dye at saka yung dye natin masisira, hindi na natin pwedeng magamit or hindi na balance yung kapit ng dye sa material natin. So may binababad tayo dyan para man-neutralize yung sulfuric acid habang nagpapainit tayo ng dye natin. So after nyan, banlaw ulit. Ayan, nabanlawan ulit. At saka yan na yung time na ilublob natin sa dye. Yung dye natin is violet. Sa pagka kita nyo, isang dip lang natin sa dye, kumapit na kaagad yung dye natin. So depende naman sa finish na gusto mo. Kung gusto mo medyo matingkad, so ibabad mo lang siya ng mas matagal pa. After nyan, magsiseal tayo para yung dye natin
may protection. Ayan. So, mainit na yan kasi yung ceiling natin is 180 degrees. So, ayan na nga yung receiver natin. Parang bago. Oo, ayan na Sir J, yung ano mo, yung Ninja Pro mo. So, sa mga gustong magpa-anodize dyan, message nyo lang kami. Halimbawa may mga receiver kayo dyan or unit, baklasin nyo lang lahat yung mga parts. Kasi bawal sa anodizing yung may mga screw na iba yung parts, ibang metal yung yung nakalagay sa dapat bare aluminum lang talaga siya. So ayan na nga yung Ninja Pro, parang bago ulit, at saka time na yan para mag-assemble na tayo.